Heavenly Father, we come before you to pray for the media men who lost their lives during the super typhoon Yolanda. We ask that you grant them eternal rest and peace in your loving embrace. May their dedication to truth and service be remembered and honored. Comfort their families and loved ones in this time of sorrow and give them strength to carry on. Inspire all journalists to continue their vital work with courage and integrity, shining a light in times of darkness. May love and solidarity reign, helping to restore what has been lost and to support those in need. May we work together, despite our differences, to promote healing and peace in the world. May your grace surround us all, and may we find hope in the midst of our trials. We ask this through Christ our Lord, with the intercession of our Blessed Mother, Our Lady of Hope of the Archdiocese of Palo. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Eternal rest grant unto them, O Lord, and may your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Candle muna. Sindihan muna natin para sa prayer ni Father. Okay, anyone, please. Those who want to join to light the candle. Sige. Ano just? Kami talanay. So kaya niyo, ayun. Kesa sa kaya ba? Lukat-lukat din ayun na. Bangon Tacloban, huwag kang papatalo. Kahit kaano pang lakas ng bagyo, punas ang mga luha at putik sa mukha mo. Higpitan mo lang ang hawak, tayo ay tatayo. Bangon sa bagong kinabukasan. Tatagan mo lang ang loob mo, kaibigan. Tayo ay babangon sa takbo ng panahon. Bangon, aking Tacloban. Iisa ang aking hiling at panalangin, hustisya sa mga biktima ay sana'y tinggin. Habang tayo'y nagkakaisa sa puso't damdamin, hindi tayo matitibag kahit anong hangin. Bangon sa bagong kinabukasan. Tatagan mo lang ang loob mo, kaibigan. Tayo ay babangon sa takbo ng panahon.
11 years ago, kita nga tanan naka-experience ito na Typhoon Yolanda. Ngani, may danaton mga kaupod, 7 nga naawat ang kinabuhi hadtong bagyo. Ngan hirangatanan naka-duty paparehas kita nga mga journalist. Ngani nakita ko nga niyan nga bisan mauran, pirit kita nga nagmamalahimo para hiton usa nga trabahoon naton. Parehas gihapon inihan ginbuhat, ginhimo nira. Nakita nga mga journalist bisan gano kakuri ito naton trabaho, bisan ano ka-reski, kadelikado, pirit pagihapon kita nga natindog nagtatrabaho para lang maipagawas, maipasamwak hakahanginan iton kamatuoran. So haakon hiniya na nga ika-11 anyos paghanumdum naton hanaton mga kabugtuan ha industriya hiton media nga naawat ang kinabuhi, hinaoton ta nga tubtob kahasta diri kita mahingalimot hadton ira pagsasakripisyo may padangat la aton insakto nga na tinuod nga mga notisyang impormasyon nga dapat hibaruan hiton publiko. Hinaot nga magdamo pa kita nga hito naton advokasya nga maipagawas naton iton kamatuoran nga hinaoton ta diri kita mahadlok bisan kita inaatubang hiton kadelikaduhan, bisan kita nga tanan inaatubang hiton mga panuhulga darala ini hiton aton trabaho. Sumapay nga gabi ha aton nga tanan. Okay. Our planet is changing. May we all be stewards of the environment. Nga hinumduman naton nga without the environment, makuri mag-exercise in human rights. Okay? So, amuleto yan say a little prayer for everybody nga nawara haton mga kinabuhi. Pero always remember, adira haton nabantay. Thanks so much. Nakikiisa kami sa pagbibigay pugay sa ating mga nasawing mga kasamang journalist na dahil sa kanilang paghahatid ng balita ay nasawi sa panahon ng Super Typhoon Yolanda. Sumasaludo kami sa inyo, lalo na sa mga komunidad na ilang taon ay pinilit na bumangon at ang naging tanging sandata ay ang kanilang pagkakaisa para itaguyod ang kagalingan ng lahat ng Yolanda survivors. Nais ko ring kunin ang pagkakataon na ito para ipanawagan ang pagpapalaya kay Frenchie May Cumpio, Mariel Domekil at Alexander Abiguna na nagsisilbi sa kanila mga komunidad at kasama natin sa pagtataguyod ng kagalingan hindi lang ng kalikasan kundi higit lalo ng karapatang pantao. At sa ngayon ay nagsisilbing inspirasyon pa rin ang mga mamamayan ng Eastern Visayas sa buong bansa sa inyong pagtindig pagkatapos ng Super Typhoon Yolanda. At nawa ay lagi nating balikan ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa atin sa gitna ng trahedyang ito ay narito ang mamamayan, nakakasandig tayo sa isa't isa. Marami pong salamat. Kaya nananawagan tayo sa paghingi ng hustisya sa mga buhay na kinitil dulot ng mga environmental concerns na siyang sanhi na rin ng paglala ng mga agresyon ng iba't ibang kumpanya na nagpapakasasa sa likas yaman ng ating bansa kapalit ng kapinsalaan ng mga mamamayang Pilipino. Nandito sa tarpaulin talagang ni-research namin ito, makahanap ng at least magandang picture para mailathala natin ang ating mga kapatid sa industriya na namayapa sa Bagyo Yolanda. Kaya marapat lamang siguro na ating isa-isahin natin silang palakpakan sa kanilang mga nagawa. Unahin natin si Valentino Cito Beltran Lopez ng DYDR
Apple Radio noon na ngayon ay kaugup na. Palakpakan natin siya. Malakas, kasing lakas dapat ni Yolanda. Ang isang reporter din na kaibigan natin, si Ronald Viñas, announcer, field reporter ng DYVL Action Radyo. Mula pa rin sa Apple Radio, DYDR Apple Radio, si Malo Realino, announcer yan sa DYDR Apple Radio. At kaya ko nilagay ang kanyang mister na nandyan din dahil nagkasama po silang naanod sa Bagyo Yolanda sa San Jose doon sa bahay nila. From Apple Radio pa rin, DYDR, ang news director po ng kalang istasyon, si Archie Globio. Palakpakan natin. Ang istasyon po nila ay nasa tabing dagat sa Esperanza Avenue nung mangyari ang Yolanda. Si Ma'am Carolina Role Montilla, publisher siya ng Eastern Times, na dahil hindi naman siya na on the spot sa Yolanda ilang araw pa, pero ang naging dahilan, ang pagkakasakit na sa Yolanda, hindi siya nakakuha, hindi nakabili, walang mabilhan ng medisina para sa kanyang sakit, kaya siya natuluyan. Palapakan natin si Ate Rolly Montilla. Maluyan ang mata ko. Yan. Si Ariel Aguilion, isang broadcast technician ng Bombo Radio. Nalang noon siya ay bumabagyo. Siyempre, inalala ang kanyang pamilya, umuwi at nag-check sa kanyang family. Nung makita niyang okay naman ang lagay, bumalik sa trabaho, sa tawag ng trabaho, bumalik. Nakabisikleta o nakamotorsiklo. Unfortunately, pagdating dyan sa may Oriental Hotel sa may MacArthur Park, inabutan ng paghampas ng pagkalaki-laking alon na sumira sa Oriental Hotel na sama. Palakpakan din natin sa kanyang serbisyo si Ariel Aguilion. Sila po ay mga technician. Hindi tayo maririnig sa kahanginan sa ere kung wala tayong mga technician. Lastly, from Manila Broadcasting Company, DYVL Action Radio dito sa Tacloban. Broadcast technician na nagkasabay sila ni Ronald Viñas na nawala noong Bagyo Yolanda. Palapakan natin si broadcast technician Alan Medino. Yan po ang ating mga kapatid sa trabaho, reporter, announcer, broadcast technician na nadisgrasya sa panahon ng Yolanda. Alalahanin natin sila ang sakripisyo sa bawat araw nating pagtatrabaho sa ngalan ng paghahatid balita at katotohanan sa publiko. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Bangon